Mga ahensya at hotline na maaari mong tawagan o lapitan sa oras ng kalamidad o emergency. At bibigyan ko din kayo ng mga tips sa paggamit ng hotline at ano ang mga dapat unahin. Sinama ko na rin ang paghahanda ng emergency go bag kit at ang mga laman na pwede mong bitbitin agad sa oras ng sakuna. Di natin maiiwasan ang kalamidad tulad ng lindol o mga sakuna sa ating bansa. Ayon sa PBOX, ang The Big One ay maaaring manala sa anumang oras at ito ay ang paggalaw ng West Valley Fault. Ayon po yan sa PBOX. Mararamdaman ang malakas na pagyanig sa Metro Manila, sa Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at iba pang mga karatig lugar. Ayon pa din sa ahensya, ang epekto nito ay ang malawakang pagkasira ng infrastruktura, pagguho ng mga gusali, tulay at bahay. Kasama na rin dito ang pagkasira ng kalsada, mga water lines, power lines at mga communication system kung sakaling dumating man ito. Tandaan natin na ang lindol ay hindi maiiwasan, pero ang pinsala ay kayang bawasan. Tama po ba? So, dapat ay alam nyo rin ang mga ahensya ng gobyerno na po pwede nyo mahinga ng tulong sa oras ng pangangailangan. So, ano-ano ang mga ahensya na po pwede natin mahingan ng tulong? Unang-una ay ang 911 o yung dial 911 sa ating telepono. Nationwide po yan at kilala sa pambansang emergency para sa lahat ng pangangailangan. Number 2, ang inyong barangay o munisipyo o lungsod sa inyong lugar. Alamin ang local hotline nila o local hotline numbers ng inyong mga barangay at sila ay laging handa na tumulong sa oras ng emergency. Number 3, ang NDRRMC. Ito ay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nandiyan po yung kanilang number at nagko-coordinate po sila ng rescue at relief operations para sa mga apektadong lugar. Ina-activate din nila ang mga Emergency Operations Center sa buong bansa. Number 4, ang DSWD o Department of Social Welfare and Development. Nandyan din po ang kanilang trunk line at pwede rin po silang i-text. Nandyan din po yung text number at yung disaster response number. Pwede nyo po silang tawagan kahit anong number dyan. Ang DSWD ang namamahagi ng pagkain, yung mga relief packs. At ito ay may laman tubig, damit, hygiene kits, mga sleeping kits katulad ng kumot, banig at unan, at pamamahala ng evacuation centers. Number 5, ang BFF o ang Bureau of Fire Prevention. Alamin ang emergency number hotline sa inyong mga lugar. So kada lugar meron po tayong mga emergency trucks o mga bumbero. So ang bumbero ay para sa rescue at seguridad. Centralized din po ang kanilang mga numbers at pwede nilang i-relay ang message sa buong mga bombero sa Pilipinas, ang mas nangangailangan ng tulong. Number 6, ang Philippine Red Cross o i-dial nyo ang 143 at nandyan din po ang kanilang landline. So nagbibigay po sila ng tulong medikal at humanitarian. Nagpapatakbo rin sila ng Emergency Response Unit, 24/7 team na may kakayahan na mag-search and rescue, firefighting, medical at trauma incidents. Kapag may malakas na lindol o sakuna, kasama rin sila sa mga frontliners na tumutulong sa pagbibigay ng first aid at pag-evacuate ng water, sanitation services at welfare support. Number 7, ang DepEd o Department of Education para naman sa mga paaralan at evacuation centers. Nandiyan din po kanilang telephone numbers at may cellphone number din po sila. So una, kaligtasan ng mga mag-aaral at guro at paggamit ng paaralan bilang evacuation center. Number 8, ang Police o AFP o Armed Forces of the Philippines Rescue at Relief Operation. Nandiyan po kanilang trunk lines. Sila po yung mga frontline defenders. Sa search and rescue operation, kasama rin po sila sa medical assistance, security and order. Pati sa logistics at relief operation, kasama na rin po ang infrastructure assistance. Number 9, ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority. Para sa kalamidad sa Metro Manila, ang kanila pong hotline ay 136. So sila po sa traffic management at road clearing, sa rescue operation, sa monitoring at early warning at coordination with LGU
and national agencies. Nakikipag-coordinate din po sila dyan. Okay, susunod naman ay ang PAG-ASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Nandiyan po yung kanilang number. So sila po ang nagmo-monitor ng tsunami kasama sa coordination, ang weather forecasting, kasama rin po yan, during rescue and relief, information support sa NDRRMC at mga LGUs. So nakikipag-coordinate po sila dyan, ano? And then mga public advisories at early warning system. Susunod ay ang PBOX, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nandyan din po ang kanilang number at sila po ay makakapagbigay ng informasyon para sa mga lindol at geological hazards. Ang weather forecasting para sa relief and rescue, flood and rainfall monitoring, kasama rin po yan, at tsunami coordination. Kasama po ang public advisory saka early warning. And then number 12, ang DOH o ang Department of Health. Nandyan din po ang kanilang number at ang kanilang trunk line. Sila po sa medical assistance at emergency health and services, sa disease prevention at control, mental health and psychosocial support, at pagbabantay sa kalagayang pangkalusugan. Ito na po ang summary ng mga emergency numbers. So unang-una, ang 911. Number 2, ang inyong local na barangay o munisipyo. Number 3, ang NDRRMC. Number 4, DSWD. Susunod ay BFF and then Philippine Red Cross, DepEd, Police o AFP, MMDA, PAG-ASA, PBOX, saka huling-huli ay DOH. So pwede nyo itong screenshot, itong screen na ito, no? At isave sa inyong phone dahil ito na po yung summary. Makakatulong po yan sa inyo. Okay, tips sa paggamit naman ng mga hotlines. Sa oras na lindol, gamitin ang 911 kung hindi ka sigurado kung aling ahensya ang tatawagan mo. Ito ang pangunahing emergency number na dapat na nasa isip mo. I-save ang mga numero sa mobile phone, so sa iyong phone, at isulat din sa papel para easy access, ano? Okay, lagay nyo sa wallet nyo na kasama ang Family Emergency Kit. Kung nasa Metro Manila naman kayo at nakakaranas na malaking pinsala sa lansangan o kalsada, ang MMDA Dial 136 ay mabilis mong matatawagan. Kapag may aftershock o may bagyo o problema sa panahon kasabay ng lindol, tawagan ang PAG-ASA para sa weather advisory. So tiyakin na may signal o load ang inyong phone at magkaroon ng power bank bilang backup. Huwag nyo rin kakalimutan na kapag ka oras na lindol, tandaan ang drop, cover, saka hold. So maganda na emergency go bag kit na pwede nyo dalhin kahit saan. So ano-ano mga pwede nyo ilaman sa inyong emergency go bag kit? Una-una, pagkain at tubig. First aid kit, kailangan po yan. Personal hygiene, important documents, lagay nyo lang po yan sa waterproof na pouch para di mabasa. Communication at flashlight, and then special needs ng mga bata. Susunod ay ang notebook o pen o tali, rope, pwede rin tape, lighter, candle at mga toys for kids. Meron po nabibili doon sa atin local na 7-in-1 na outdoor multifunctional whistle na merong compass, merong torch, merong ilaw. So sama-sama na po siya sa isang unit. Okay? May nabibili po niyan sa Shopee. So para naman sa ating mga senior citizens, ano, kailangan din po natin ng mga meters. Kung sakasakali, dalhin nyo na rin po. At kung wala po kayo niya, meron din pong nabibili na bundle na magkakasama na po silang tatlo. Kasama po ang blood pressure monitor, ang pulse oximeter, saka yung digital na thermometer. Mura lang po yan. 600 to 700 pesos lang po yan. Yung tatlo na yan. Package deal na po. May video na rin tayo ng The Big One tungkol sa kaalaman sa West Valley Fault at mga posibleng tatamaan ito. At paano mo naman malalaman kung malapit ka sa fault line na dinaanan ng West Valley Fault? May video na rin po tayo niyan at ilalagay ko po ang link sa description para mapanood nyo anytime. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.